Bumilis ka, hintayin mo ako, bilisan mo. Kapag na-late ka, hindi ka na makakabili. Ako. Pumunta para bumili ng paa ng baboy. Pasensya na, yung huling 2 piraso ay binili ng Ginoo na iyon. Kung hindi, maaaring makipag-usap kayo ng customer na iyon. Mumu. Ang gwapo naman. Hanapin mo siya para bumili ng paa ng baboy. Sige lang. Tulungan mo akong humingi ng WeChat. Hindi ba ito masama? Ay naku. Isipin mo, yung masarap mong malaking paa ng baboy. Tumayo ng tuwid. Punta. Magandang araw po, Ginoo. Pwede. Pabili po ng paa ng baboy ninyo. Kuya. Binibenta ninyo ba ang paa ng baboy? Array. Magandang araw po, Ginoo. Pwede ko bang bilhin ang paa ng iyong baboy? Kaya mo yan. May problema ka ba, bro? Bibili ka ba? Ang agresibo mo naman. Ang gwapo mong lalaki. At nagbebenta pa pala. May sakit ka ba? Pasensya na. Pasensya na po, sir. Hindi ko sinasadyang mangyari yun. Pasensya na. Yun. Ako, hindi ko sinasadyang mangyari yun. Sandali lang. Ano pa ang gusto mong gawin? Yung paa ng baboy mo. Saya. Gusto ko yan. Hindi ibebenta. Hindi. Ako. Ang full series na ito. Ikaw ay. Ikaw. Anong ginagawa mo? Ako. Anong ginagawa mo? Bastos ka talaga. Ay. Hindi ako. Ay. Hindi. Ako. Sa wakas. Nahanap din kita. Bakit ka tumatakbo? Nabili ko na ang paa ng baboy. Sige na nga. Yung WeChat. WeChat. Anong WeChat? Hindi mo naman ito. Nalimutan, di ba? Paano mangyayari yun? Sa tingin ko kasi, yung lalaking yun ay nagpapanggap. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Tama, ganun nga. Talaga. Talaga. Sige na, ching-ching. Nagkamali ako. Hello, Mama. Tawag ng anak, tama ba? Bakit babae ang sumagot? Talaga ba, naisip na ng batang ito? Pareho tayo. Naghahanda ng umuwi, ha? Bumalik na kayo ngayon. Sige, papasundo ko ang driver para sa inyo. Si Xiao Zhang. Bilisan mo ang pagbili ng mga gulay. Darating na ang manugang ko. Ngayon, ako mismo ang magluluto. Oo. Ay naku. Oh, ayos. Ang ganda. Tinawagan na ng sasakyan. Tara na, Tara.
Binibini, pakisakay po. Ngayon sa industriya ng taxi, ganito na ba kakompetitibo? Nagmamaneho ng mamahaling sasakyan para kumuha ng pasahero. Kita tayo bukas. Binibini, dumating na po tayo. Nasa panaginip ako. Bakit kita nakikita ulit? Ikaw na malaking baboy. Sobra ka na ba sa pagpisig? Ikaw, bakit ka nandito? Dito ang bahay ko. Ano sa tingin mo? Bakit ako nandito? Oh. Kaya nagkamali ako kanina. Pasensya na. Dahil sa ganitong pagkakataon, bakit hindi? Mag-usap tayo ng mabuti. Nasaan ang cellphone ko? Ibalik mo sa akin. Ikaw. Ito ang cellphone mo. Yung tumawag kanina. Tumawag ang nanay ko. Pasensya na. Nagkamali ako ng cellphone. Gusto mo, kunin mo na sarili mo. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Nabaliw ka na. Pwede kong ibigay sa iyo, pero kailangan mong pumayag sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Ay naku, nandito na kayo sa wakas. Mga magkasintahan, talagang nagmamadali. Huwag na kayong magtagal sa labas. Pumasok na at kumain na. Hindi, tita, hindi ito ang iniisip mo. Sa totoo lang. Gusto kong ipanggap mong girlfriend ko. Hindi pwede, talagang hindi pwede. Ikaw ang sumagot sa tawag ng nanay ko, na magkamali siya na ikaw ang kasama ko, girlfriend ko. Kaya nitong bagay na ito, kailangan mong tulungan akong ayusin. Ay, nagkakaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Sabihin mo lang, magkausap tayo. Mukhang ayaw mo na nito. Kailan mo kinuha? Alam ng nanay ko na aalis ka. Masaya na ako ng matagal. Nagluto pa ako ng personal. Kaya ipapaliwanag ko sa kanya, na maayos lang ito. Sige na. Mukhang itong, ninanakaw na paa ng baboy, ay ibabalik na sa may-ari. Ay naku. Gusto mong umakto na hindi mo binayaran. Yung baboy na ito, malinaw na, bayad na ako. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Nay ko. Naghanda pa siya, ng isang malaking mesa ng masasarap na pagkain. Naghihintay sa'yo. Hindi ako susuko. Ganun ba? Kahit mamatay akong gutom, kahit na mag-crawl ako dito. Hindi ako kakain, kahit isang piraso. HMM. Ang sarap. Nalaman ko na lahat, si Dr. Lu na ito, sabi nila sobrang gwapo daw. Ay nako, sige na, dumating na tayo. Pasok. Sandali lang po. Si Xiao Wang. Ibigay mo sa akin ang pang-apat na kutsilyo. Sinasabi mo, napakabata niya. Talaga bang kaya niya? Si Sung Yu, tama ba? Maghintay ka muna dito. Maghintay ka muna dito. Doktor. Katatapos lang noon ay... Oh, yun ba? Kagabi may pasyente na nagkasakit ng leeg. Si Direktor Lu ay tinutulungan siyang magpagaling. Si Direktor Lu ay tinutulungan siyang magpagaling. Wala nang gamutan, wala nang gamutan. Umalis. Pero hindi pa ako nakakakita ng gwapong lalaki. Anong gwapong lalaki? Gwapong lalaki. Ganyan ka, bumalik ka na. Ipapakilala kita sa 10. 10. Umalis na. Saan ka pupunta? Nagtanong na ako, tungkol kay Dr. Lu. Sabi nila, napakagwapo niya. Ay nako, sige na, narito na, narito na. Pasok.
Sandali lang. Si Wang. Ibigay mo sa akin ang pang-apat na kutsilyo. Sabi mo, napakabata niya. Talaga bang kaya niya? Si Sung Yu, tama ba? Maghintay ka muna dito. Maghintay ka muna dito. Doktor. Yung kanina ay... O iyon ah. Kagabi may isang pasyente na nagkasakit sa leeg. Si Direktor Luay, tinutulungan siyang magpagaling. Si Direktor Luay, tinutulungan siyang magpagaling. Wag na, Tara na. Pero hindi ko pa nakikita ang gwapong lalaki. Anong gwapong lalaki? Gwapong lalaki. Ganyan ka, bumalik ka na. Ipapakilala kita sa 10. Sige, 10 na. Saan kayo pupunta? Salamat, Doktor. Doktor na may mahiwagang kakayahan. Nang makita kita, aba, gagaling na agad ako. Talaga, di ba masakit kanina? Hindi pa nga kita nagagamot eh. Ayos ka na. Ay nako, hindi na kailangang ganyan. Ako ito. Ngayon, hindi na masakit. Totoo, tingnan mo. Huwag kang gagalaw-galaw ng basta-basta. Mas lalong lalaki ang problema mo kung ganito, Doktor. Pwede ba akong hindi magpagamot? Oo, pwede. Pero, sa sitwasyon mo, kung magpapatuloy ka, baka magka-paralisa ka sa ibabang bahagi. Kahit na gumaling ka, patuloy ka pa rin mangangalay. Pagkatapos niyan, baka hindi ka pa makakain ng kahit ano. Walang problema, kung ayaw mong magpagaling, sige na lang. Doktor. Ako na ang magpapagaling. Umupo ka na. Masakit dito. Dito naman. Yung problema mo, medyo seryoso. Baka ako lang. Talagang magpapanghina na ba? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ikaw. Dito muna sa akin. Pahawakan mo lang. Pagkatapos, araw-araw kang bumalik para sa recheck. Dapat wala nang masyadong problema. Direktor. Ito lang naman, yung simpleng nanlalamig lang ang leeg, di ba? Medyo komplikado ang sitwasyon niya. Komplikado talaga. Balik ako, ituturo ko sa'yo. Sige, magbayad ka na. Ang mahal naman, bayad sa anesthesia. Sobrang mahal ng ospital na to. Anong sinabi mo? Wala. Lun Jinghang. May bagong kaso dito, tingnan mo. Lun Jinghang. Ikaw. Muling nagkita tayo. Ex-asawa ko. Ate, hindi ka ba yung gwapong lalaki kahapon? May lakad pa ako. Uunahan na kita. Umalis na ako. Bakit ka nagmamadali? Ikaw ang pasyente ko. Kailangan kitang alagaan ng mabuti. Kilala kayong dalawa. Kilala hindi kilala isang gabi lang tayong hindi nagkita ngayon ay nagalit na at hindi na nakikilala. 这才一晚上没见，今天就3-5个人了。 Akin. Kapatid na asawa. Huwag kang magbulaan. Itong dalagang ito, ako ang magpapagamot sa kanya, ikaw. Nauunawaan ko, mag-alala ka, nandito ako. Walang sino man talaga ang makakagambala sa inyo. Ching-ching. Anong gagawin mo? Binababalaan kita. Nasa ospital tayo. Ikaw ang aking sponsor. Paano ko mapapayagan na wala ang pera mo? Ako naman. Kailangan kitang paglingkuran ng maayos. Huwag. Ninong, Ninang, nasaan kayo? Si Momo sobrang natatakot. Ninong, Ninang. Momo. Nandito ka na, iyakin.
Tara na. Saan galing ang batang ito? Naglalakas loob na sirain ang aking plano. Patay ka sa akin. Mumu, okay ka lang ba? Walang problema. Walang problema. Ayos na. Ah, tama nga. Narinig ko. Si Professor Lo sa Rende Hospital. Darating siya para magturo. Mukhang siya pa rin ang in-interview mo. Saan na ang taga-suri? Talaga? Kailan at saan? Ngunit, narinig ko na medyo kakaiba ang ugali ni Professor Lo. Medyo weird. Talaga bang pupunta ka? Ang Rende ay kilala sa buong bansa. Mataas na antas ng ospital. Ang pangarap ko mula pagkabata ay makapasok sa REN. Ano man ang mangyari, kailangan kong makahanap ng paraan para makapasok sa REN. Dr. Lu. Mama at Papa, nasaan kayo? Natatakot si Mumu. Tatay, nanay. Mumu. Umiiyak na bata. Finally nandito ka na. Tara na. Saan galing itong batang masungit? Nangangahas na sirain ang aking magandang araw. Papakainin kita ng lupa. Mumu, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Oo, ayos lang. Mabuti naman. Ah, tungkol dito, narinig ko na, si Professor Lo sa Rende Hospital. Magkakaroon ng seminar. Mukhang siya pa rin ang iyong interviewer. Saan ang taga-suri? Talaga? Kailan at saan? Pero, narinig kong medyo kakaiba ang ugali ni Professor Lo. Ngunit, talaga bang aalis ka? Ang Rende ay isa sa mga pinakamagandang ospital sa bansa. Mula pagkabata, ang pangarap ko ay makapasok sa Rende. Ano man ang mangyari, gagawin ko ang lahat para makapasok sa Rende. Dr. Lu. Magandang araw sa mga kaklase. Ako ang tagapagsalita sa seminar na ito, Lu Jinghang. Ngayon ay simulan na natin ang klase. Tapos na, tapos na. Paano siya naging Professor Lu? May interview dito. Tiyak na mapapahamak tayo. Paano kaya ako mag-so-sorry? Manahimik. Akasadong si Sumungay, ikaw ay inakusahan ng paghamak sa iyong nakatatanda at ang hukuman ng batas. Ang hukuman na ito ay nagpasya na ikaw ay ipatapon sa isang desyerto. Isulat mo ito. Hindi, mahal na hukom. Ako ay inusig ng hindi tama, mahal na hukom. Huwag kang magmalaki. Gawin mo itong permanenteng pagkakatalsik. Mahal na hukom, talagang wala akong kasalanan. Mahal na hukom. Isulat mo. Sa susunod na tanong. Classmate na Sumyu. Sagot mo nga ito. Ang tanong, mahal na hukom, pakiusap, nagkamali ako. Nakatulala sa aking klase. At inatake ang guro. Pasensya na, Ginoong Lu, hindi ko sinasadya. Mali ako doon. May kailangan pa akong gawin. Uuna na ako. Sandali lang. May boyfriend na siya. Guro, ito ang mga aplikante para bukas. Listahan. Naiintindihan na. Ipinapahayag ang malinaw na espiritu. Ang mga tao sa interview ay katanggap-tanggap ngunit hindi masyadong maganda. Magandang araw mga kaklase. Ako ang tagapagsalita para sa seminar na ito, Lu Jinghang. Simulan na natin ang klase. Tapos na, tapos na. Paano siya naging Professor Lu? May interview dito sa ibaba. Siguradong magkakaproblema na ito. Paano ako dapat humingi ng tawad?
Tahimik. Ang akusado na si Sungyu. Ikaw ay inakusahan ng paninirang puri sa guro at paglapastangan sa korte. Nagpa siya ang hukuman na ikaw ay ipatapon sa isang disyerto. Isulat mo ito. Hindi. Honorable na huwes. Ako'y inosente. Honorable na huwes. Sinong nagsasabi ng ganyan? Palitan mo na lang ng parusang panghabang buhay na pagpapatapon. Honorable na huwes. Tunay akong inosente. Honorable na huwes. Tandaan mo. Susunod na tanong. Ginoong Sungyu. Sagot ka nga, sa tanong na ito, mahal na hukom, patawad po, nagkamali ako. Nakatulog ako sa klase ko. At inatake ang guro. Pasensya na, Ginoong Blue, hindi ko sinasadya. Mali ako doon. May kailangan pa akong gawin. Uuna na ako. Sandali lang. May boyfriend na siya. Guro, ito ang listahan ng mga interviewee bukas. Listahan. Sige, naiintindihan ko na. Malinis ang bibig, karaniwang magandang anyo, nakabihis ng maayos, tamad sa ilalim. Ano? Sabi mo ba si Professor Lu, at si Dr. Lu, ay iisa lang pala? Oo nga. Ang swerte naman ito. Kilala na kayo pareho. Sa interview bukas, siguradong walang problema. Ano ba yan? Hindi mo alam. Sinasabi ko sa harap niya, ang mga masamang bagay tungkol sa kanya. Sa oras ng interview, baka kung ano ang ipagawa niya sa akin, na mahirap. Ano bang mahirap dito? Hinabol mo siya, ayos na sana. Anong sinasabi mong kalokohan? Anong alam mo? Ang tawag dito, pasukin ang kaaway mula sa loob. Kaibigan, alam mo ang sarili, alam mo ang iba, hindi maganda, saka na lang. Ang gwapo niya. Wala ka namang talo. Gusto ko nga, kunin mo na lang. Classmate na Sungyu. Hala, spray. Ayoko nga. Sasabihin ko sa'yo, kahit na lahat ng lalaki sa mundo ay mamatay, hindi ako makikipag-ugnayan sa kanya, kahit kailan. Ano ang plano mo bukas? Paano kung hindi ka makapasok sa interview? Ito ang pagkakataon na mahirap mong nakuha para sa interview. Basta na lang bang susukuan? Kahit mamatay pa ako. Hindi ako aalis. Ha? Sungyu. Sungyu. Bakit ka sumali sa Ren? Sungyu. Dito. Huwag kang mag-alala, dahan-dahan lang. Sige, sabihin mo, anong klaseng tao ang bagay, bilang isang psychologist? Sa totoo lang, may mga tao talagang mahilig mangasar, at mahilig ding magpanggap na bata ang mga matandang ito. Hindi ito angkop. Oh, si Ginoong Lu, may kwento ah. Kilala. Hindi ko kilala. Ha? Talagang hindi ko kilala. Sa totoo lang, nakapunta na ako sa bahay nila minsan. Kumain lang kami ng isang beses. Wala nang iba pang relasyon. Hindi kami close. Kaya pala nakilala na ng mga magulang. Anong ginagawa mo? May interview ako. Sandali lang. Hindi pa tapos ang interview. Ay naku, anong interview pa ang pinag-uusapan? Wala bang nakakapansin? Tandaan mo. Tawagin mo akong manang mula ngayon. Ay, si Lao Lu, ang matagal ng bakal na puno, sa wakas ay namulaklak na. Bitawan mo ako. Sungyu. Ganyan mo ba talaga ako gusto? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Wala akong ginagawang ganoon. Bakit ka naman? Laging sumusunod sa akin. Una, gusto mong bilhin ako. Tapos, pumunta ka sa bahay ko. Ngayon, nandito ka sa Ren. Hindi ba't gusto mo ako? Ano pa ba? Nagsasalita ka ng kalokohan. Wala akong sinabi. Kalokohan. Pinagkakamali mo ang maraming tao tungkol sa atin. Kung kumalat ito, paano na ako makakahanap ng girlfriend? Sige, tutulungan kita na ipaliwanag sa kanila, para maging malinaw. Hindi na kailangan, dahil nakahanap ako ng mas magandang paraan. Ano yon? Paninirang puri, pag-insulto, pakalat ng chismis, dagdagan pa ng danyo sa isip.
Ninang, Su, bakit hindi? Mas mabuting magbigay ka na lang ng katawan. Ako, hindi ka tumatanggi. Kung ganoon, ituturing kong sumasang-ayon ka. Hindi. Pasensya na. Protesta, walang epekto. Sige, ganito na lang ang usapan. Pagkatapos ng trabaho, sasama ako para sunduin ka. Nay, kahapon, palagi siyang nag-iisip na gusto ka. Ito, yung sinasabi mong papalit ng karne, ito yun. Kung hindi, ano? Ginoong Su, ikaw, hindi naman nag-iisip ng masama, di ba? O baka naman ikaw, gusto mong makipag-ugnayan sa akin, para may mangyari. Huwag kang magbintang-bintang, ha? Wala naman akong ganun. Sige. Sasagutin kita pag uwi ko. Mapagmataas na tao, nakakainis na tao. Anong nangyari, Dr. Lu? Bakit parang may narinig akong may nagmumura sa akin ng patago? Wala naman siguro. Walang ganun. Siguradong nagkamali ka. Ganun ba? Sige, mauna na akong magtrabaho. Sige na. Unang magtrabaho ka. Mamaya, kailangan pa nating makipagkita kay Tia. Nanay. Mumu, sa wakas, nandito ka na. Magandang araw, Tia. Nanay. Sino sa atin ang tunay na anak? Umalis ka, ngayon ka lang naghanap ng nanay. Bakit hindi ka umuwi dati? Dapat mas madalas akong makita. Mas mabuti pa ang aking mumu. Alam kong dumating ka. Ako rin ang gustong kumain ng luto ni Tia. Ang sarap talaga. Tara na, mabilis tayong pumasok. Pasok na kayo. Ngayon, Tia ay naghanda para sa'yo ng maraming masasarap na pagkain. Saktong-sakto, gusto ko rin ang lutong ginawa ng Tia. Hoy, ang dami naman ito. Malapit na ang Pasko. Lun Jinghang. Anong nangyari, Ma? Alam mo ba ang mga patakaran? Maghuhugas ng kamay. Sige, pupunta rin ako. Ay, umupo ka dito. Tutulungan ka ng tita. Tita, hindi na kailangan ng tita, di ba? Kaya ko na ito, tita. Makinig ka. Ayos lang iyan. Yung bracelet mo. Yung bracelet na ito. Nanay. Bakit ka sumisigaw? Hindi naman ako bingi. Tita, kilala mo ba itong pulseres? Paano naman pwedeng mangyari? Kasi lang talaga. Ang ganda ng pulseres na ito. Gusto kong malaman kung saan mo ito binili. Itong pulseres. May nagbigay nito sa akin. Oh. Binigyan ka ng ganitong mahalagang bagay. Kaya sigurado akong mahalaga ka sa batang ito. Tama ba? Nangako siya, na paglaki ay hahanapin ako. Marahil nakalimutan na niya. Bastos na bata, naglakas loob kang maging isang masamang tao. Paano mangyayari yun? Ganyan ba ang anak mo? Kung maglakas loob ka, nalokohin ang damdamin ng isang babae, ilalabas kita sa bahay. Huwag na nating pag-usapan yan. Tara, tikman mo ang luto ng tita. Lahat ng ito ay binigay ni Jinghang sa'yo. HMM. Ang sarap kainin. Paano niya nalaman kung ano ang gusto kong kainin? Hindi ko na alam. Siya, karaniwan, ay bihirang makitungo sa mga babae ng ganito kalaga. Tungkol sa inyo ng asawa mo. Mas mabuting tanungin mo siya, Tia. Kami dalawa, hindi katulad ng iniisip mo. Ay naku. Tungkol sa atin, huwag kang mag-alala, alam ko na. Tama nga, narinig ko na malapit ka nang magtapos. Ano ang mga plano mo pagkatapos?
Hello, Nina. Lu. Ay, Xiao Liu. Kamusta ang mga paghahanda? Kailangan ito, para sa aking anak at manugang. Huwag mag-alala, nakaayos na lahat. Siguradong ganito, si Ginoong Lu at Ginang Lu, ang munting apoy ng pag-ibig na ito, ay patuloy na umaakyat. Maganda ang pagkakagawa, bibigyan kita ng isang malaking sober. Ayos, ayos. Kaya ako'y naghihintay na uminom ng kasal ni Young Master Lu. Sige. HMM. Dumating na. 进去吧。 Anong nangyari? Ay, ilusyon. Siguradong ilusyon lang ito. Tayo ba ay napunta sa maling lugar? Pumasok na tayo. Ito ang iyong kwarto. Kamusta? Tingnan mo kung ano ang hindi mo gusto. Tutulungan kitang ayusin ito. Gusto ko ito. Salamat, Dr. Lu. Sige. Ano ang susunod? Kailangan na nating ayusin ang mga bagay. Ano ang balak mong gawin? Hello, Nina, Lu, Ol, Xiao Liu. Kamusta ang mga preparasyon? Kailangan ito, para sa aking anak at manugang. Huwag kang mag-alala, nakaayos na lahat. Siguradong ganito, si Ginoong Lu at Ginang Lu, ang munting apoy ng pag-ibig, ay patuloy na umaakyat. Maganda ang pagkakagawa, bibigyan kita ng isang malaking sober. Sige, sige na, kaya ako na, hintayin ko, ang kasal ni Luna. Sige. Nakarating na. 进去吧。 Anong nangyari? Ay, ilusyon. Siguradong ilusyon ito. Tayo ba'y napadpad sa maling lugar? Pumasok na tayo. Sige, okay, okay. Ito ang kwarto mo. Kamusta? Tingnan mo kung ano ang hindi mo gusto. Tutulungan kitang ayusin ito. Gusto ko ito. Salamat, Dr. Lu. Sige. Ngayon naman. Oras na para gawin ang importante. Anong gagawin mo? Dr. Lu. Anong plano mo? Huwag tumakbo. Dr. Lu, hindi pwede. Tulungan mo naman akong mag-ayos. Gusto mo talagang tumira sa honeymoon suite. Hindi ba't sinabi mong makakasama mo ako? At titira tayo magkasama. Magkakaroon lang ako ng katabing kwarto. Sabi ni tita, yung kasama mong roommate, ikaw yun. Oo. Hindi ka naman mag-iisip ng mali siya, di ba? Paano naman? Gusto ko lang, makihalubilo sa paglilinis kasama mo, okay? Telepono mo. Ah. Hello, Mama. Mumo, okay ka lang?
Bakit hindi ka sumagot sa tawag? Wala naman akong problema. Bakit ang pula ng mukha mo? May lagnat ka. Wala naman, talaga. Kanina lang, ha? Halos nakagat ako ng aso. Aso. Kaya dapat mag-ingat ka. Tama. Nakita mo na ba si Dr. Lu? Kamusta siya? Anong kamusta? Tinanong kita kung gusto mo siya. Inay, huwag kang ganyan. Si Dr. Lu ay bata at magaling. At gwapo pa. Pinaghirapan ko pa, para lang ma-recommend niya sa akin. Inay, malaki na tayo. Bakit ka nahihiya? Basta, samantalahin mo ang pagkakataon. Subukan mong makuha ang aking manugang. Ay naku, ayos na, ayos na. Sige na, sige na. Yung, naglalaro lang ang nanay ko. Huwag mo masyadong isipin. Sa tingin ko, sinabi ng tita, may punto naman. Pwede mong pag-isipan. Dr. Lu, matutulog na ako. Magandang gabi. Magandang gabi. Sabi niya iniisip ang tungkol sa pagkuha ng tigre. Anong ibig sabihin nun? Hindi naman kaya na gusto niya ako, di ba? Sungyu, anong iniisip mo? Paano naman mangyayari yun? Pero, parang hindi rin siya ganoon kairita. Ang saya sa panaginip, may abs pa na mahahawakan. Tama nga si Ching Ching. Amoy bango talaga ang mga gwapo. Ang ganda ng pakiramdam. Ay naku. Bakit ang gwapo mo naman? Sayang lang at may bibig ka. Mamaya o mamaya, mapapahina ka rin. Sapat na ba ang haplos mo? Hindi pa sapat. Ninang, Su, sa tingin mo ay seryoso siya. Hindi ko akalain nasa likod. Ganito siya kauhaw. Hindi ko naman sinasadya, at saka, pasensya na. Hindi ka makakaalis. Nang dahil sa akin, gusto mo pang umalis. Hindi ko naman sinasadya. Exhibitionist. Exhibitionist ako. Hindi ka exhibitionist. Sino ba? Sino bang nag-utos sa'yo na magsuot ng ganyan sa bahay? At saka, kahit na, ex-husband mo pa rin siya. Anong masama kung hawakan ng 2 beses? Kung ganun, ikaw pa ang nalugi. Kung ganun, babawiin kita ng maayos. Hindi. Ako. Sungyu. Kung hindi ka bumangon ngayon, hindi ko maipapangako kung ano ang mangyayari. Pupunta na ako sa banyo. Sungyu. Hindi ka makakatakas. Ahang. Magandang umaga. Aga, ahang. Yung mga datos na hiningi mo noong nakaraan, nakahanda na lahat. Gusto mo bang pumunta sa opisina mo para masilip natin ng maayos? Ahang. Ikaw. Sino ka? Sino ka? Pakilala lang. Ito si Dr. Zai. Kumusta, Dr. Zai? Ako ang bagong intern. Ang pangalan ko ay Sungyu. Bakit kailangan pang mag-intern ng ganito ka-importante? Kailangan mo pang personally na mag-guide. Itong dokumento, sapat na nailagay mo ako sa opisina ko. Sige na, dadalhin kita sa registration. HMM.
Sabi ng kaibigan ko sa akin, kapag malungkot ka, kakain ka para gaman ng pakiramdam. Amen. Walang makakakuha sa'yo. Doc Lou. Yung si Doc Zay kanina, gusto ka ba niya? Huwag kang magpapaniwala sa chismis. Ako ay isang psychologist. Siguradong napansin ko na, talagang gusto ka niya. Sa totoo lang, may gusto na akong tao. 我喜欢的就是我。 Si Lau Lu. Hindi ko ba kayo naabala? Saktong-sakto ang dating mo, HMN. Siya ang bagong dating. Kabilang siya sa inyong departamento, ay accompany mo siya. Kahit na internship pa lang, masyadong matindi ang kompetisyon sa rende. Kung magpapabaya, maaaring mawala ka dito. Huwag mag-alala, Dr. Fang. Pumasok sa rende. Ito ay, ang pangarap ko sa buong buhay ko. Sisikapin ko, matagumpay na nakapasa sa internship, naiwan na. Tara, dadalhin kita para sa onboarding. Sabay, makikilala mo ang trabaho. Lau Lu. Ano ito? Lau Lu, si Zai Wanling ay mag-aasikaso ng welcome dinner mamaya. Pupunta ka ba? Alam mo na, hindi ako kailanman nakikilangok sa mga ganyan. Maraming magagandang babae sa gabi. Nandito ang mga bagay. Ikaw na ang bahala kung pupunta ka o hindi. Dr. Lu, dadaluhan ko ang welcome party ngayong gabi. Babalik ako mamaya. Bata. Oh, hindi ba si Dr. Lu ito? Bihirang bisita. Hindi ka nagsasalita, walang nag-aakalang binika. Lu. Hang. Dumating ka na. Tara na, punta na tayo. Sige, tara na. Kamusta sila? Wala akong kinalaman dyan. Anong karapatan ko na pakialaman sila? Gusto mo si Ahang? Anong gusto mong sabihin? Ni-research kita. Medyo kang karaniwan ng hitsura, karaniwan ng pamilya. Pati yung suot mong bestida. Siguro ay sale noong 3 taon na ang nakalipas. Ganyang klaseng babae. Bakit ka nag-iisip na karapat dapat ka kay Ahang? Alam mo ba kung bakit nasa sale ang dress na to? Dahil ang silk content ay kulang sa 30% na material na magdudulot ng pangangati parang ilang tao lang. Kahit gaano pa magpanggap, hindi pa rin makakapasok sa mundo namin. Akala ko hindi, pero si Director Lo at Dr. Zai pala. Ay, maghahirap na ako. Nabalitaan ko na si Dr. Zai. Pumunta sa ren para kay Director Lu. Ito ang sinasabing magandang lalaki at magandang babae. Ang puting buwan na umuwi, at ang gwapong henyo na doktor. Hindi ba't ito ang kwento sa nobela? Sobrang naiinggit ako. Anong estado ng pamilya ni Dr. Lu? Siyempre, kailangan ng katugmang pamilya. Huwag ka nang umasa. Dr. Lu, huwag kang umalis. Uminom ka muna. Maganda. Isang tao lang. Mukha ba akong kalahating tao? Napakauso ng magandang babae. Ang lamig ng panahon. Sama-sama tayong pumunta. Hindi kita kilala. Magandang babae. Huwag kang tumakbo. Samahan mo ako. Kuya, uminom tayo. Hintayin mo ako, kuya, sasama kita pa uwi, ikaw, bitawan mo ako. Maliit na batang babae, huwag kang masyadong mayabang, ang suot mo, para bang nagbebenta ka.
Nagsimula ka na, di ba? Sino ka? Umalis ka na. Huwag hadlangan ng mga plano ko. Masakit, masakit, kuya, 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 nagkamali ako. Ikaw, hindi na ako magdududa pa, tumigil ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo, ako to. Lun Jinghang. Ang baho mong lalaki. Ayaw kita. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ang baho mong lalaki. Magpakatino ka. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Huwag ka nang magpapasaya. Ito ang pagkakataon na ikaw ang unang nangakit sa akin. Kagabi. Sungyu. Paano ka nakagawa ng ganitong panaginip? Talagang nakakahiya. Pero Mike, girlfriend na siya. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Sa hinaharap, mga kasama sa bahay tayo. Huwag makialam sa isa't isa. Tama. Ganun na. Hindi ba't marunong lang magluto? Ano bang kahalagahan nito? Sungyu. Babaeng matapang na babae, tofu, hindi pwedeng talunin ang sarili. Dito, kumain ka. Dumating na. Ngayon, ikaw ang unang sumire sa akin. Kagabi. Sungyu. Bakit ka makakagawa ng ganitong panaginip? Nakakahiya talaga. Pero lahat naman sila may asawa o kasintahan na. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Sa hinaharap, magkakasama lang tayo bilang magrerenta ng kwarto. Hindi nagkakasalumat ang tubig ng balon at ilog. Tama. Ganon nga. Hindi ba't marunong lang magluto? Ano bang kahalagahan nito? Sungyu. Babaeng matatag, malakas na tofu. Hindi dapat matalo sa sarili. Halika, kumain ka. Narito na. Narito na. Ang relasyon namin ngayon. Hindi magiging dahilan para magalit si Zai Wanning, na mainggit, di ba? Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, iyak na kami. Huwag makialam ang tubig ng balon sa ilog. Hindi kita guguluhin. Ang ibig mong sabihin, gawing parang kagabi, walang nangyaring anuman.
kagabi. Hey, bitawan mo ako. Ikaw, mabaho kang lalaki. Maging tapat ka. Hindi ba't dinala mo lang ako, pabalik sa bahay? Kailangan ko pa bang magpasalamat dito? Kuripot. Bibigyan kita ng kaunting pera. Dahil kung ganun, gusto mong magpakabukod. Sige, susundin kita. Hindi ko pa natapos, ikaw. Kumain na ba ang lahat ng almusal? Si Direktor Pang ay yumaman na. Bakit bigla kang naging napaka-generous? Hindi ko ito inaalok. Kailangan yung magpasalamat. Magpasalamat na lang kayo kay Dr. Lu, Director Lu. Hindi ko rin alam kung anong trip niya. Bigla na lang siyang nag-imbita ng lahat sa almusal. May ibang layunin siya sa likod ng alak. Hindi na kailangan isipin yan. Siyempre, para kay Dr. Zai ito. Ang romantiko ni Director Lu. Walang kailangan pag-aliwin. Kumain na kayo agad. Ganito talaga si Dr. Lu. Sa pang-araw-araw, mahal na mahal niya ako. Ganito siya kalaga sa kanya. Bakit hindi ka nalang pumunta mag-isa? Nag-away sila. Isang walang utak na gutom. Hospital ng Rende. Sino ba ang may pakialam sa kanya? Hospital ng Rende. Hindi ko pa nasasabi kung sino. Bakit ang tense mo? Hindi mo maabot ang bibig mo kahit kumain ka. Ang baw ko. Sige, magmatigas ka. May panahon na iiyak ka. Anong ginagawa mo? Wala bang mata? Pasensya na, Dr. Zai. Siya ang panganay ng pamilya mo. Gusto mong tumalon sa building. Pinapanta ako ng director para maghanap ng psychiatrist, ang anak ng pamilya mo. Huwag mag-alala. Alam ko kung sino ang pupunta. Huli na, Dr. Su. May tao na magpapakamatay. Nagpapakamatay ka, hanapin mo ang pulis. Sila ang kausap natin. Pasyente namin sa ospital. Kung may mangyari man, sasagutin ng ospital. Ikaw ang psychologist. Siguradong matutulungan ka. Ako. Bata ka pa. Huwag kang mag-isip ng masama. Kahit na ang pamilya mo ngayon ay hindi na interesado sa taong ito, ngunit kung may mangyari sa atin, bukas, pareho tayong aalis. Natatakot ka bang mamatay? Natatakot kayo sa pamilya mo na bumagsak ang bundok ng ginto na ito. Dumating na si Dr. Su. Ikaw yung bagong solta, di ba? Kaya mo ba ito? Direktor, hayaan mo na siyang pumunta. Direktor, hayaan mo na siyang pumunta. Isa siyang isang praktisante. Kahit mabaygo siya, may iba namang masasalo sa kasalanan, di ba? Si Dr. Su, tama ba? Basta magawang mapapayag mo siya, agad kitang gagawing regular. Tumigil ka dyan. Kumain ka ba ng candy? Hindi ka matatakot kahit mamatay ka na. Baka matakot ka pa kumain ito. Ang tamis, ang sarap. Hindi kita niloloko, ha? Kung mamatay ka. Hindi mo na, mararanasan pang kumain ng ganito kasarap. Ang mga magulang mo, nag-aalala rin ako. Simula nang umalis ang nanay ko. Yung gago na yun, pinayagan niyang, bagong babae at anak sa labas, ang okupahin ng kwarto ng nanay ko. Ako naman ay, pinagbintangan niyang may problema sa isip, inihatid sa ospital. Tingnan mo sila. Lahat sila ay nanghihikayat sa akin, pero ang kanilang iniisip, ay kung sila ba ay madadamay, sa nangyari, ang kanilang kinabukasan, ay maaapektuhan ba? Sila ay katulad ng, nung gago na iyon. Lahat sila ay pare-pareho. Ganito ang mapagpanggap na mundo. Ganito ang buhay. Anong silbi pang mabuhay? Pero buhay ka pa naman, di ba? Natrap ang matali ng ibon. Alam na gamit ang tuka. Buksan ang pinto ng hawla. Dahil hindi pa siya, hindi pa sumusuko, na lumipad ng malaya sa langit, pag-asa ng kalayaan.
Kahit gaano pa kadilim ang hinaharap, basta't hindi mo susukwan ang sarili mo, laging darating ang bukang liwayway. Bilisan mo, tulungan mo ako, nanginginig ang mga binti ko. Rende Hospital, Rende Medical, ang gwapo. 怎么样？ Kumusta? 体重都不准。 May masakit ba sa iyo? Ayos lang ako. 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 Huwag kang gumalaw ng basta-basta. Ako talaga ang unang nakatagpo sa'yo. Bakit nga ba? Bakit ang bait-bait mo sa bagong dating? Aingham. Ikaw ay para lamang sa akin. Alam mo ba, kung gaano ito kadelikado kanina? Ikaw, isang intern, pumunta. Hindi mo ba pinapahalagahan ang buhay mo? Kung nahuli pa ako ng 1 minuto, magkikita na tayo sa morgue. Ay, hindi ko yun ibig sabihin. Sinasabi ko lang, ayaw kong iligtas mo ako, umalis ka. Si Zai Wanning ang girlfriend mo, iligtas mo siya. Hindi siya ang girlfriend ko. Totoo yun. Totoo. Siya ang kapatid kong babae sa paaralan. Wala kaming relasyon. Alam mo ba? Yung rooftop kanina, gaano kataas yun? Tinatakot mo pa ako. Halos mahulog na ako at mamatay. Nandito ako. Walang problema, walang problema. Gutom na. Babalik ako at magluluto ng masarap para sa'yo. Tapos na. Gusto kong kumain ng baboy na pata. Sige. 2. Sige. Nasa iyo ang lahat. Dr. Lu. Pahintulutan mo akong makalakad-lakad muna. Tingnan mo, halos gumaling na ang binti ko. Nakausap ko na ang iyong boss para sa leave mo. Magpahinga ka ng mabuti sa mga araw na ito. Huwag bumangon kung hindi ka pa magaling. Maagang umaga sa Ren Street Hospital. May kailangan. Nandyan ba si Dr. Su? Pumunta ako para tingnan siya. Ikaw. Dr. Su. Ako si Juliang. Salamat sa pagligtas sa akin. Doktor ako, di ba? Dapat talagang tumulong sa mga nangangailangan. Dr. Su. 座位上， Gusto kita. Gawin mo akong girlfriend. Ay. Anong nangyayari? Pasensya na. Hindi siya tumatanggap. Bakit? Anong karapatan mong magdesisyon para sa kanya? Dahil ako ang boyfriend niya. 我是她男朋友。 Imposible. Nagtanong na ako. Si Dr. Su ay single. Kayo ba dalawa ay nagkaisa para lokohin ako? Sige. Ipapakita ko sa'yo. Hindi ako susuko. Asong ka ba? Sino ang nagsabi sa'yo na maging bastos muna? Huwag mong kalimutan. Yung psychiatrist at pasyente, nagkakaroon ng emosyon. Bawal na bawal yan. Tinutulungan kita. Pero hindi ka pwedeng ganyan. Nagpapanggap ka. Marami na akong naging girlfriend. Kailangan kong makahanap ng pagkakataon para makabawi sa'yo. Ayos na yun. Hindi mo na kailangang makabawi sa akin. Ano bang iniisip mo? Magpahinga ka ng mabuti. Babalik ako mamaya para samahan ka. Talagang pinasasalamatan niya lang ako. Naisip ko lang ba ng sobra? Aingham. Ito ay Dr. Su, ito ay bird's nest na ipinadala mula sa ibang bansa. Tikman mo nga. At ito pa. Ito ay mula sa New Zealand. Honey na imported.
Parang nasabi ko na sa'yo. May boyfriend siya. Dumadalaw ako sa aking tagapagligtas. Hindi ba ito labag sa batas? Akin ito. Hindi karapat-dapat ang iba na makialam. Ako na lang ang gagawa. Buka mo ang bibig mo. Ang mga bagay na ito ko, ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000. Kakainin ka niya ng mga ito. Tapos na ang oras ng pagbisita. Pasensya na, ginoong mo. Dalhin mo ang mga bagay mo at umalis ka na. 出去。 Umalis na siya. 他已经走了。 Kaya ako na lang. Buka mo. Bakit ang galit? Nagseselos ba siya? 在吃醋吗？ Gusto mo si Sugyu? Anong pakialam mo? Maaari kitang tulungan. Dr. Su. Muliang. Tayo ay hindi talaga bagay. Tingnan mo ito. Paano ka magkakaroon nito? Seryoso ka ba? 真的是 Mag-aalaga ka niyan mamaya. Hindi ko akalain na si Sugyu ay ganitong klaseng tao. Kakatapos ko lang makita, siya kasama ang kanyang pasyente, at sinabi pang may date siya mamaya. Sa tingin ko, naghahanap lang siya ng pera. Bakit ganito siya? Sino ang pinag-uusapan mo kanina? 说什么？ Hoy, iyakin. Makakalimutan mo ba ako? Ito ang aming simbolo ng pangako. Paglaki ko, pakakasalan kita. Aham. Aham. Aham, dumating ka na. Alam ko na. Hindi mo ako pababayaan. Aham. Ikaw ay para lamang sa akin. Walang sino man ang makakapag-agaw sa'yo. Kamusta? Isang basong iced americano, isang basong caramel macchiato, at isang serving ng strawberry mousse. Walang kahindihan ka. Ano? Zai Wanmin. Bakit ka nandito? Ako. Kailangan kong umuwi. Masyado nang huli. Natatakot si Momo na mag-isa sa dilim. Aham. Ano bang meron siya na maganda? Hindi ako kailanman huling sa kanya. Kahit na meron ito, hindi mo na ako magugustuhan pa. Gusto mo ba ako? Pasensya na, Muliang. Walang anuman, huwag kang mag-sorry. Gusto ko lang malaman. Saang parte ba ako hindi kasing galing niya? Hindi na kailangang maging perpekto siya.
Hindi na kailangang maging perpekto siya. Basta't gusto ko, ayos na iyon. Muliang. Ang buhay mo, hindi dapat maging makulay dahil sa akin. Darating ang araw, makikita mo, isang batang babae na puno ng sayo sa isip at puso. Mukhang ako ang talo. Kaya ito ay ibabalik mo sa tunay na may-ari. Sa totoo lang, ang tunay na may-ari ng Pulse Ares, si Lu Jinghang. Si Lu Jinghang. Si Lu Jinghang. Ito ay ngayon. Ikaw ang unang nagpasimula sa akin. Nalaman ko. Totoo ang mga panaginip ko noong gabing iyon. Mubo. Mubo, huwag mo akong itulak. Natatakot akong tumingin sa'yo. Kaya wala na ako. Ayaw nang sabihin. Alam mo ba? Noong unang panahon, may isang batang lalaki na na-in-love sa isang batang babae. Yung batang babae ay napaganda at napakyu. Nagsang-ayon sila. Paglaki, magkasama magpakailan pa man. Pero pagkatapos, lumipat ang batang lalaki. Pag-uwi niya, hindi na niya mahahanap ang batang babae niya. Sa mga taong ito, palagi niyang hinahanap. Gusto niyang makita yung batang babae na nasa isip niya, yung batang babae. Sa wakas, natagpuan niya na. Lumaki na ang batang babae, mas maganda pa nga siya ngayon. Pero, nandyan pa rin siya tulad dati, bobo pa rin. Natutulog siya sa akin. Parang wala siyang pakialam, iniwan niya ako para makipagkita sa iba. Ano ba ako? Ikaw ba ay isang dayuhan? O backup lang? Mugu. Talagang, gusto na gusto kita. Gusto na gusto kita, pwede bang? Huwag kang magka-crush sa iba. Okay ba? Hindi ako magkakagusto sa iba. Hindi pwede. Sigurado akong niloloko mo ako ulit. Sabi mo, gusto mo ako. Sige. Gusto kita. Hindi pwede. Hindi ka sapat na tapat. Tumayo ka ng maayos. Yes, madam. Lu Jinghang. Gusto kita. Gising ka na. Oo. Yakap. Anong ginagawa mo? Magluto ka ng maayos.
Sige. Malapit na. Tikman mo. Kamusta, HMM? Masarap. Gagawin ko ito para sa iyo araw-araw. Pinapauwi ako ng nanay ko sa bahay ng 2 araw. Sa loob ng 2 araw na ito, hindi kita masikaso. Walang anuman. Hindi ba't magkikita pa rin tayo sa araw? Bukas na lang sasama ako sa'yo. Sige, ganito na lang. HMM, uuwi na ako. HMM, tapos na ako umalis. Umalis na ako. Hug. Ayaw kitang iwanan. Sige na, sige na. Ay. Ang mga kabataan ngayon, talaga naman, sa gabi na. Mga kabataan, normal lang ang makipag-date, bakit ka magtataka ng sobra? Hindi naman. Yung likod ng dalagang yon, parang kay Momo namin. Sobrang magkamukha, akala ko pa naman, umuwi na tayo. Sumyu. Inay. Si Sumyu. Inay. Si Sumyu. Ang tapang mo na, ha? Ngayon, nagmamahalan ka na. Hindi man lang nagsasabi sa pamilya. Alam mo kung sino ang pinili mo. Anong kalokohan ko? Ha? Ikaw ba? Magandang araw po, tita, Dr. Xiaolu. Kilala mo ako po ba? Nakita po ni tita ang larawan mo, at pinapanta pa si Mumu. Pumunta ka na sa doktor. Sa ganitong oras ng gabi, hindi mo man lang pinapayagan ang bisita na pumasok sa loob. Tara na, uwi na tayo. Ay. Nanay. Ano to? Huwag kang magsalita. Sige, magsalita ka. Ano ang kailangan para pakasalan mo ang anak kong babae? Ano yan? Ang dami mong makain. Hindi mo pa alam. Madaling makatagpo ng isang bulag. Kung matakot ka, at mapalayo siya sa'yo. Inay, ikaw. Si Xiaolua. Nasaan ang anak kong Mumu? Maayos naman lahat ng iba. Ang problema lang ay nakakain na. Sa susunod, magpasensya ka na lang. At saka, minsan, may konting pag-aalipusta siya. Pag-ibig na walang dahilan. Kung talagang, hindi mo na kaya, sabihin mo sa tita, huwag na huwag. Ipagkait ang sarili mo, nanay. Saan ba? Ganito ang sinasabi tungkol sa anak kong babae. Mag-alala ka lang, tiya. Siguradong aalagaan ko siya ng mabuti. Dr. Su. May nagpo-propose. Tingnan mo na agad. Ay. Hoy, nasaan na? Nasaan na? Nasaan na? Ay, kayo. Binabati kita, Dr. Su. Salamat Dr. Su, naway maging masaya ka. Salamat. Mumu, huwag mong kalimutan ang mga kaibigan mo, kahit may asawa ka na. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin iyon. Sa susunod, yung masamang bata, kung aabuso siya sa'yo. Auntie ang baalang manakit sa kanya. Salamat, Auntie. Mama. Bakit nandito ka rin? Masaya si Mama para sa'yo. Umalis ka na. Naghihintay siya sa'yo doon. Miem. Ang ganda mo ngayon. Ginuot ginang sume. Gusto mo bang pakasalan ako? Pakasalan mo siya, pakasalan mo siya.
Handa ako. Narinig ko. Balak mong bumalik sa pamilya mo. Tama ang sinabi niya. Hindi ako dapat mawalan ng pag-asa. Yung mga tao na kinuha sa akin. Lahat ng iyon ay kukunin ko. Babalik lahat, kung kinakailangan. Tutulungan ka ng pamilya mo, kung hindi ko kaya. Kung hindi mo nga kaya lahat, ano pang, karapatan kong makita siya. Lu Jingham, panalo ka na ngayon. Kung magpapakasaya ka lang na mga aapi sa kanya, sa susunod na magkita tayo, siguradong kukunin ko siya sa tabi mo. Mag-alala ka. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Dr. Zai. Bakit ka nandito? Nandito ka ba para magyabang tungkol sa iyong tagumpay sa Rending Hospital? Ang ganda-ganda mo at ang galing-galing mo sa Rending Hospital. Hindi dapat nakagapos sa isang lugar. Ang Rend Hospital, tiyak na makakamit mo ang iyong sarili ng isang maliwanag na buhay. Ang Rend Hospital, darating ang araw. Ang Rend Hospital ay makakatagpo rin ng isang ikaw ang nasa puso at isipan ko. Nya. Kapag malungkot ka, kumain ka ng masarap, gagaan ang pakiramdam mo. Sabi ng kaibigan ko, kapag malungkot ka, kumain ka, para maging masaya ka ulit. Talaga namang, talo ako ng gusto. Nagsisinungaling ka, sobrang alat nitong baboy na paa, hindi ka talaga masaya. Mumu, naghihintay na ako na mag-picture ka. Sige, sabay tayong mag-picture. Mag-picture tayo ng sabay. Darating na ako, darating na ako. Halika. Sabay tayo, 2, 3, kamatis.